Okay, sa magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay ng programang Mga Balita at Impormasyon. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Jr. tuwing araw ng Miyerkules at Sabado. Sabado ngayon. Sabado, January 6, 2024. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Medyo mag-extend tayo ng konting minuto at napasarap yung ating unang yung nagprograma natin sinundan, napasarap sila ng kanilang programa. Oo. So, gayon pa man, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan at syempre, katulad ng ating nakasanayan, kailangan nating, nasa na ba? Sandali. Yan, sandali lang. Oo. Siyempre po, bago tayo magpatuloy sa ating programa, tayo muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at muli po tayo magkasama-sama sa programa natin. Nawa po tanging kabutihan mo lang po ang mamutawi sa aking mga labi. Itago mo po ako sa likod ng iyong krus at lahat po ng ating ilalahad ay pawang katotohanan lamang at ito po ang ating samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sumabay po ba kayo sa ating panalangin? Sasabay po kayo at siyempre, yung ating mga, ano ba yun? Yung ating mga wish will come true. Ganun. Oo. Malay mo, yung mga hinihiling sa ating Panginoon Diyos ay kanyang ipagkaloob. Sabi ko nga, hindi po yan agad-agad. Oo, hindi agad-agad. Maghintay po tayo ng tamang oras, takdang panahon. Oo. Ilang araw ba? Ilang buwan? Oo, yun ang ating hihintayin. Tsaka lang po at ang Panginoon po ay marunong tumingin sa mga taong nangangailangan. At siyempre, magandang umaga po sa ating pinagpipitiganang, palagi pinagpipitigan at kagalang-galang na Congressista. Unahin natin yung ikalawang distrito. Congressista na ikalawang distrito, Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Villar. Villar Umali. Ang dami, kompleto na. P.A. Alfonso Boy Villar Umali Jr. Ayan. At siyempre ang ating Congressman ng unang distrito, ang ating ipinagmamalaking anak ng Kalapan, si Congressman Arnon C. Padaligan, isang abogado, kaya naman pag gumagawa ng mga batas ay salang-sala niya. Kasi yung hindi naman sinasabing mas rekomendado ang isang abogado sa isang congressman, Oo. Ang importante po dyan ay marunong sa batas, kung ano ang batas, anong gagawin sa batas, at yung pagpapatupad ng batas. Yun. Kaya nga po, itong dalawang kongresista nito ay tuloy-tuloy ang pagpapaulad ng ating lalawigan. Una at ikalawang distrito sa yung kanilang mga road concreting, marami. Yung mga multipurpose gymnasium, pagpapatayo. Lahat po ng pagawain dito sa lalawigan ay sila po ang magkatuwang. Siyempre, katuwang ni Congressman Arnon C. Panaligan, ang DPWH First District sa katuwang ni DE, Engineer Salvador Iabad. Sir, good morning. Si Engineer C. Parang dagat, C. Pero yung C niya ay SEA, dagat nga. At ang second district na kapartner ni Kong Boy, si Engineer Anilin Padulyo. Yun po ang hepe doon, ang DE doon ng second district. So, siyempre, binabati din natin ang lungsod ng Kalapan, the First Lady City Mayor Marilu Malu Flores Murillo. Taong bayan ang masusunod. Pero mukhang hindi taong bayan ang masusunod, Mukhang taong bayan ang susunod kasi nitong nakaraang week, itong nakaraang araw, mga ilang araw, nagkaroon po ng raid. Ano ba yan? Nagkaroon po ng pasada sa ipinagbabawal na plastic sa pamilyang lungsod ng Kalapan. First floor and second floor, lahat
lahat ay sinalakay. Mukhang marami nagtatago doon ah. Sinalakay ng City Government of Calapan yung mga gumagamit ng plastic na matagal nang ipinatutupad sa lungsod ng Calapan. Ano? Kung matatanda natin, siguro iba ng April 2023 ay ipinatupad na. Pinalipas lang ang bagong taon. After ng bagong taon, sinalida. At alam nyo ba na ang nahulihan ay pinagmulta ng 5,000 pesos? Nako, 5,000 pesos. And ayon po sa ating nakausap mula sa pamilyang lungsod ng Calapan, yung mga nagtitinda ron o yung may-ari, pag nahuli ka, hindi ka i-renew ng iyong business permit. Abay, ang lupit ano. Dapat may mga, siguro, pag nakailang offense na, first offense yan eh. Pag hindi nila binigyan ng permit, eh di kawawa. Maraming matutuwa sa ating city government pagkaganyan. Plastic megpit na ipinagbabawal. Matagal na po yung ipinatutupad sa lungsod ng Calapan. At yung mahuhulihan naman ng mga mamimili na naka-plastic ay pinagmulta. Yung nahuli ay pinagmulta ng 500 pesos. Grabe 500 pesos dun sa mga bumibili at plastic ang gamit. So yun, dapat ang City Government of Calapan ay lumalabas din sa pamilyang lungsod. Punta kayo ng iba't ibang barangay dyan, ang dami dyan gumagamit ng plastic. Huwag kayong makatutok lang sa sa pamilyang lungsod ng Calapan. Bumili kami ng buko kahapon, Bumili ang aking may bayan ng isang buko. Abay, bawal ang plastic. Di yung buko, dinala namin buo. Tinapyasan man yung side, left and right side, saka ilalim, tinapyasan man. Siguro sa gata ay wala rin plastic. Magdadala na kayo ng sarili-sarili yung lalagyan. Yan ang lungsod ng Calapan. Bawal ang plastic. Taong bayan ang masusunod. Taong bayan ang susunod na ba? Basta taong bayan ang masusunod dito sa lungsod ng Calapan. Mahigpit mahigpit ang kalakaran. At meron nga nagkikwentuhan doon. Sana raw lumaban na si Atty. Doy Lecho ng bilang city mayor ng Calapan. Ay siya, magkakaalaman daw. Pag lumaban daw si Atty. Doy ng mayor ng city o ng Calapan City ay magkakaalaman na raw ang mga boboto sa pamilyang lungsod ng Calapan. Di malalaman. Siyempre, paglalaban, may pag-asang manalo, may pag-asang matalo. Pero sa mga nasosurvey natin sa mga magtitinda, manininda at mga bumibili sa pamilyang lungsod ng Calapan, nako, isa ang isinisigaw ng mga namimili. Doy na tayo ba? Pinarumuta? Hindi. Yun talaga ang binabanggit ng mga ng mga nagtitinda. So yun. Good morning sa iyo, Atty. Doy. Kung magbabalik ka, edi magpahapyaw ka na. Ganon. Good morning, good morning, good morning. Ayun. At siyempre, binabati rin natin ng isang maligayang panonood ang ating kagalang-galang na Governor Bonsolor. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Dapat yung may mga online radio, may mga FM radio, yung mga cable TV ay nabayaran na ng Provincial Information Office sa pamumuno ni Madam Fe Achilles Sandilen. Nabayaran na ba? Parang hindi pa, Sabagay, bagong pasok pa lang ang buwan ng Enero 2024. Pero sabi niya, nung nakaraang December, lahat ay pinirmahan na niya. Pinirmahan na ni Governor Bonsolor. Ang problema, pinirmahan, baka first signature pa lang yun. Iikot pa ang papel. Ang papel? Siyempre, dadaan niya ng budget, accounting, may treasurer, babalik pa rin sa kanya. Di siguro yung magiging collectible sa mga may online radio, FM radio, cable TV, di pagbalik na niya. Nandiyan na ba? Nandiyan na ba ang Governor Bonsolor? Good morning sa iyo, Gov. At siyempre, yung mga magre-renew po ngayon ang inyong mga business permit, mag-renew na kayo at talaga namang kakunti pa lang po ang nagre-renew ngayon. Kahapon, nanggaling tayo ng City Government of Calapan. Kakaunti pa, saka yung kukuha ng kanilang mga health card. Agapan nyo ngayon. By next week, siguradong satsaran yan. At good morning din po sa ating mga mall. Yung mga mall. Yung mga mall natin dyan na binanggit natin kamakailan, yung paniningil.
ng City Mart Island Mall Corporation na 5 pesos per pay restaurant ticket. Yan, 5 pesos. So ito ay tinanong natin sa isang taga City Health Office. Tinanong natin, pinakita natin yung nasa na ba? Pinakita natin yung binabayarang 5 pesos sa bawat ihi sa may City Mart Island Mall. Tanong natin, yung po bang City Mart ay dapat o hindi dapat maningil ng 5 pesos, lalo na yung mga kanilang customer, yung mga namimili doon, Ang sagot sa atin, para din lamang sa ibang department store, baka kaya sila nangongolekta ay para sa maintenance ng restroom, although, libre naman yan sa ibang department store. Yun, ang sagot dito ng isang taga-City Health Office, para daw sa maintenance. Yaman na yaman ng City Mart, wala kayong pang-sweldo sa tao niya. Nako. Yun lang naman ang ating naisiparating sa ating mamayang Kalapeño. Huwag na kayong iihi dyan, may bayad pala. Sa bagay, sa palengke, meron din sa pamilya ng Luzon ng Calapan, pag umihi ka, merong bayad na 3 pesos. O di, pang maintenance din, okay lang. Pero yung ganun 5 pesos, sus, yung mga namimili na mismo sa kanila, kung bumili libo-libo, mga 2 digits thousand, babanatan nila ng, ano ba yung City Mart Island Mall na yan. Sige, okay na. Magandang umaga po sa ating ginagalang at pinagpipitigan ng Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa katuwang ni Police Colonel Samuel S. De Leorino, at nitong isang araw nga ay ka-Viber natin si Captain Michelle Celda. Ito po tumatayong Public Information Officer ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. At dito, meron silang accomplishment na ibinigay sa atin. Marami. Ito po ay for the whole 1 year. For the whole 1 year, for 2023. Narito yung kanilang mga report. Marami. So, may mga insidente ng sa crime. May mga nahuling arrested person, may mga sa illegal drugs. Pero ito, isa-isayin natin. Asan na ba tayo? Ayan. Oriental Mindoro Police Provincial Office Operational Accomplishment from January 1 to December 31, 2023. Sa crime situation, yung crime volume incident, nakakuha sila ng, meron silang accomplishment na 1,804. Yung kanilang non-index crimes ay 324. Index crime ay 99.45%. Crime, Crime, ano ito? Crime clearance efficiency rating ay 76.27%. Balikan natin yung mamaya babalikan natin yung non-index crime at saka index crime. Ano ba ang pagkakaisa para sa ating para po sa kabatiran ng ating mga nanonood. Ito, sa illegal drugs, ayon sa report na ipinadala sa atin ni Police Colonel Samuel S. De Leorino. Sa illegal drugs, nagkaroon sila ng operation nag-conduct ng operation ng 125. Naka-aresto ng 141 katao. Ang total grams na nakumpiska ay umabot sa 574.8932 grams. Ang dami. For the market price, ito ay umabot ng 3,909,273 pesos and 76 centavos. So, nasa na kaya ito? Sa wanted person, naka-aresto sila ng bilang na 554. Ang most wanted person, doon sa 554, meron sinasabing most wanted person. Ito sa regional, provincial, and city, municipal level.
meron po silang kabuuang 139 katao. Ang dami. Other wanted person, nakahuli sila ng 415. Then sa loose firearms, kasama na dito yung eleksyon, nandaan. Nag-conduct sila ng operation na 28 times. Oo, naka-arrest sila ng 26 katao na may kabuang total confiscated na 34 bago yung surrendered. Nag-surrender pa ng firearms. 437. Sa illegal gambling naman, nagkaroon sila ng 61 operational. Nagsagawa ng 61 operation. Then naka-arrest sila ng 202 katao. Yun. And then, so yun po yung accomplishment ng ating Oriental Mindoro Police Provincial Office simula January 1st hanggang December 31, 2023. So ito, binabanggit natin kanina yung pagkakaiba ng index crime to non-index. So index crime, ito po ay kinabibilangan ng mga murder, homicide, theft, robbery, rape, physical injury, motor napping of motor vehicle, di kasama na dito yung car napping. Motor napping of motorcycle at yung prevalent crime po na wala sa number 8, halimbawa ay sa Republic Act 962, ito yung pananakit sa babae, Then sa bata, child abuse, yun. Then sa non-index, ito po ay violation of special laws and special laws. Siguro ito yung mga illegal fishing, yan ang mga special law. Yung mga pamumutol ng mga nara, bawal yan pag wala silang permit. So yun po ang report ng Oriental Mindoro Police Provincial Office para po sa taong 2023. Ito, meron pa. Sa pampahabol, By bus operation sa Calapan City, isa arestado. Ito po ay noong nakaraang January 3. So, January 1 ay Lunes, 2. So, Miyerkules po ito. Isang high-value individual or SBI ang arestado mula sa ikinasang joint operation kontra illegal na droga by bus ng City Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Drug Enforcement Unit, Regional Mobile Force Battalion at 404 Battalion MC sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA na isinagawa bandang alas 2 ng hapon sa Barangay Kamansian, Calapan City nung Enero 3 ito. Tinatayang nasa 0.90 gramo na nakakahalaga na humigit kumulang sa 6,120 pesos ang nakumpiska sa suspect. So yung update po nito, wala silang ibinigay. So yun po ang ating balitang PNP mula sa tanggapan ni Police Colonel Samuel S. De Lorino, sir, ang ating Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Good morning, sir. Okay, muli po nagbabalik ang programang mga balita at impormasyon dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Nakakasama niyo po Lino Amarillas Jr. tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. At pwede niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Hanapin niyo lang po, pakisearch lang po ang MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. At lahat po ng aming programa dito ay inyong mapapanood
at masusubaybayan mga balitang Oriental Mindoro at balitang balitang national, pwede po. So dumako tayo sa balitang nasyonal. Ano ba nangyari sa ating sa ating bansang Pilipinas, ba? Ganun ba? Pinakamababang. Ito mula po sa balitang nasyonal. Pinakamababang inflation na itala sa 3.9% noong December. Totoo ba? At sa detalye ng ating mga balita, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. ang mababang o naitalang pinakamababang antas ng inflation rate nitong Disyembre 2023. Inuulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ng inflation para sa Disyembre 2023 ay lalong bumagal sa 3.9% mula sa 4.1% noong Nobyembre 2023 na nagdala sa buong taon ng average na inflation rate sa 6.0%. Natutuwa akong ibinalita na bumaba pa ang inflation rate sa bansa noong Disyembre 2023 sa 3.9% ang pinakamababa noong nakaraang taon mula sa 4.1% para sa Nobyembre 2023, pahayag ni Pangulong Marcos sa isang social media posting. Patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan para mapaganda ang kalagayan ng ating ekonomiya para sa bagong taon, lalo na nating palalakasin ang mga programa para sa agrikultura at tinutukan ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Wika niya. Ang mga malalaking ambag sa pagbaba ng inflation ay ang kuryente, negative 7.8%, house rental 3.6% at LPG 3.7%. Ano ba yan? Totoo ba yan? Ikalawang nagpababa sa inflation ang food at non-alcoholic beverages na may 5.4%. Binigyan din ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio M. Balisacan ang kahalagaan ng Executive Order No. 15 na nagpalawig na sa most favored nation na pinababang tariff rates para sa mga pangunahing bilihin sa agrikultura tulad ng baboy, mais at bigas upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa mga Pilipino at maiwasan ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin nito. Sige na nga. Isusulong din ng ahensya ang mga hakbang para sa pagpapadali sa kalakal upang mabawasan ang ibang mga hadlang na hindi sa taripa. Bumaba. Pero yung sinasabi nilang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay parang hindi. Dahil po sa ngayon, sa totoo lang, ang ating presyo ng bigas ay napakataas. Huwag niyo sabihin dito lang yan sa Oriental Mindoro. Sa Oriental Mindoro lang pala tumataas ang bigas. Siyempre, sa mandako ng Kapulon ay tumataas ang presyo ng bigas. Lahat, sibuyas, bawang, pati siling berde. Ang karne, yun, tumataas pa rin. Kahit tayo ay may African swine fever. Meron pa ba dito sa Oriental Mindoro? Kasi may mga checkpoint pa eh. May mga checkpoint pa sa iba't ibang bayan, sa mga bayan, sa mga boundary. Meron pa. Ang dami pang checkpoint. Kawawa naman ang taong bayan. Taong bayan ang masusunod. Yan na. Nakaw. Bati muna tayo. Binabati natin na isang maligayang panonood si Ate Ellen Barcelona from Edmonton, Canada. Kumusta ka na Ate Ellen? At ang kanyang pamangkin na si Madam Principal Wilma Quisera ng Bigaan Elementary School at ang kanyang sister na si Ate Telma Dapdap from Bigaan San Teodoro. San Teodoro, Oriental Mindoro. Siyempre, binabati rin natin ang ating 426 barangay ng Oriental Mindoro.
Oo, ang unang distrito na may 261 barangays at ang ikalawang distrito na may 165 barangay. Oo, ngayong Enero. Siguradong magkakaroon na uli ng ano bang tawag doon? Ng survey ba? O bilang, o magkakaroon ng panibagong talaan ang ating mga barangay. Then, idadagdag yan sa mga bilang ng ating, palagay ko, sa Philippine Statistics Authority. Oo. Dadagdagan ng bilang at siguradong madadagdagan po ang bilang ng ating lalawigan sa nagdaang Disyembre na taglamig. Taglamig ang magsintang irog. Siyempre, pag malamig, di magkayakap sa buong gabi. Masaya't magkatabi yun, ganon. Oo, dapat ganon. Para masaya ang Disyembre at iba na ang pasok ng Enero. Enero 2024. Oh. Ano ba inyong mga nais? Oh, nais matupad ngayong taong 2024. Di ba marami? Oh? Marami kayong nais marating. Nais hilingin? Oo. Nais hilingin sa ating Panginoon Diyos. Oh, nagbabasa po ng balitang nasyonal. Oo, meron dito, meron. Yan, yung mga paputok. Talaga yung paputok na yan ay nagiging mitya ng buhay yan. Dito sa lungsod ng Calapan, parang wala tayong naitalang nagpaputok, ano? Walang ipinalabas ang Calapan City Police Station sa kanilang Facebook page. O, di, mas maganda. Kung walang naitalang nasawi o naputukan, di ating palakpakan. Meron ba ito? Wala. Wala yung ating wala yung effects. Gayon, palakpakan natin kung walang naitalang biktima ng paputok dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Yung po mga nagtitinda dyan sa may barangay Masipit, nag-aalisa na. Ang ating baratilyo, nandiyan pa rin siguro na mag-extend sila hanggang bukas o hanggang January 15. Ang ating bang mini carnival, parang utay-utay na rin nag-aalisan sa lungsod ng Calapan. Oo. Maghanap sila ng panibagong lugar na piyesta. Oy, happy viewing! Sa maligayang panonood po kay Mary Quasay Tolentino, ang magaling na ang mayaman na ang mayaman na nasa Big Mac, Maria Estrella General Hospital. Oh. Basta hanapin nyo lang yung Big Mac doon at makikita, hanapin nyo si Mary. Yan ang pinakamayaman dyan eh. Oh, nagbibigay yan ng jacket. Pag sa Gcash at Gcash nila, sa kanya kayo pupunta. Yung mga pasyente nating kailangan ng pera na padala through Gcash, kay Mary lang kayo pupunta. Pag pupunta tayo dyan, may libreng kape stick. Ayos ano? Ano yung pampanervyos? Pampanervyos o pang-alis ng antok. Kape stick. Saka minsan, yung tubig na malamig dyan, yun ang ating kailangan pang-alis ng uhaw. Di ba? Di ba kasamang Mary? Ayan, medyo nagalis muna tayo ng headset at bagamat dito sa ating studio ay may electric fan, may aircon, talagang mabanas pa rin. Yung tenga natin nag-iinit. Pinapawisan naman, di man nag-iinit. Pinapawisan lang, oo. Siyempre, binabati natin ng isang maligayang panonood. Nandiyan ba si Doc Mike Mohar, kasamang Mary? Happy viewing. Yung si Eric natin yan, yung magaling na masipak na SecQ. Oo. Yan sa Maria Estrella General Hospital. Siyempre, ang kanyang may bahay na si Jane. Hindi natin malilimutan yan. Alalahanin mo lang si Tarzan. Maalala mo din si Jane. Si Magmamani. Uy. Yung ating, dyan, kay Beth Banana Q. At doon sa tapat na, ng pangalan ng burgeron doon. Sige. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Galingan.
Yung mga nagtitinda dyan, pag wala kayong mga papel, ay patay kayo. Oo, pag naikutan kayo ng city, ang business and licensing, pag kayo naikutan at wala kayong mga maipakitang dokumento siya, paikutan ko kaya itong mga ito. Lalo doon sa may MMG, Big Mac MMG, ano, may tindahan doon na. Sus ko po, pati gabi, nagtitinda ng kape. Oo, mga walang papel naman yan, paikutan ko kaya kayo sa city. At malaman natin kung anong hinahanap nyo. Pag magtitinda kasi kayo, dapat meron kayong mga papel, dokumento coming from city government. Hindi yung papel-papel lang, ay siya. Pag naubos ang ating pasensya, pat kayo naikutan, hilo kayo janta nyo. Ay, nako. Samantala, yung binabanggit nating paputok, sa balitang national pa rin, isa pang nasawi sa paputok, naitala ba? Meron palang nasawi, ano? Naitala, ito ang detalye ng ating balita. Naitala ng Department of Health o DOH ang ikalawang kaso ng nasawi dahil sa paputok. Makaraang pumanaw sa pagamutan ang isa sa biktima na nasabugan ng paputok habang nagiinuman sa Ilocos Region. Wow. Yan. Ayon sa DOH, ang ikalawang nasawi ay kasama ng unang naitalang pumanaw. Nagiinuman ng mga biktima malapit sa imbakan ng paputok nang magsindi ang isa sa mga biktima ng sigarilyo na naging mitsa ng buhay. Mitsa para pagsabog, naging mitsa para sa pagsabog ng mga paputok. Yan. Sa day 15 ng fireworks-related incident, report ng DOH, nagdagan pa ng 15 kaso ng ang naputukan sa bansa, kabilang dito ang 11 nagtamo ng pinsala dahil sa paputok at 4 na tinamaan naman ng ligaw na bala. Kabilang sa mga tinamaan ng ligaw na bala ang 28 anyos na babae sa Calabarzon na nagtamo ng sugat sa kanilang braso, isang 22 anyos na babae ang natinamaan sa kanyang tainga at kanyang 26 anyos sa kapatid na lalaki na tinamaan sa likod makaraang magpaputok ang kanilang kapitbahay sa may Ilocos Region. Ang ika-4 na biktima ay isang 22 anyos o 22 anyos na lalaki sa Northern Mindanao na nagtamo ng tama ng ligaw na bala sa kanyang braso habang nagse-celebrate o nagdiriwang ng pagpasok ng bagong taon kasama ang kanyang pamilya. Sa kabuuan, naitala na sa 600 o 600 kaso ng naputukan sa buong bansa. Nasa 572 nito ay dulot ng paputok, isang nakalunok ng watusi, at 7 ang tinamaan ng ligaw na bala. Yan, huwag kayong magpapaputok. Oo. Kung magpapaputok, di sa labas ng bahay, huwag sa loob ng bahay at delikado. Kaya lang meron ibang klaseng paputok Pag ang kasama niyong pinaputokan niyo, di buhay kang bata ka. Totoo yun, walang kwentong malisya. Yun talagang mangyayari yan. Sa isang magkarelasyon, lalong higit ang magkasawa, pagtulog sa gabi at nagkaputukan niya, buhay ang bata. Kung mabubuhay man. Yan. Meron pa rin tayong balitang balitang PNP. Hindi natin nabanggit kanina yung nasa na ba yan? Buksan natin ang ating Viber. Asa na? Viber. Happy birthday! Sino ito? Happy birthday, Sergeant! Sino ka ba? May birthday pala na pulis ngayon. Anong pangalan mo, sir? Yun. Calapan CPS is with Darwin Dino. Ano bang rangko ni Sir Darwin Dino? Sige, happy birthday sa iyo, sir. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Sino pa ba nagdiriwang ng kaarawan ngayon? Pabati-batin, sikan pala si Precious Alba. Ngayong January 6, siya po ay magdiriwang ng kanyang ika-18 taong gulang. Dibo pala. Dibo ngayon ni Precious Alba, mabuhay ka, ate. So, 18 ka na, alam mo na ikaw ay pwede nang bumoto. Mapapakinabangan ka na
mga kandidato, isa ka ng tunay na tao. Oo, sa mga politician kasi, pag ikaw ay botante na, edi ikaw ay ano na, kakampanyain ha. Tao ka na, isa ka ng ganap na tao. Ganun ba yun? Nasaan yung hinahanap natin? Yung hinahanap nating balita. Balita ng pulis. Meron pa din dito eh. Yung mga naputukan, nasa na ba yun? Nasa na yung naputukan dito? So, meron pa, no? Noong balitang pulis mula sa Oriental Mindoro Police Provincial Office sa katauhan o sa pamuno ni Police Colonel Samuel S. De Lorina. Ito nung January 2, 2024, araw ng Martes, ano? 3 arestado sa illegal na sabong sa bayan ng Roas. Patay ka. Baka rito pada, ano? Nagsagawa, ito ang detalye. Nagsagawa ang personnel ng Roas Municipal Police Station kasama ang 3rd Platoon, 2nd Provincial Mobile Force Company, Oriental Mindoro Police Provincial Office ng Operasyon Kontra Illegal na Pagsusugal. Ano kaya ang sugalari? Kung saan nagresulta sa aresto ng 3 lalaki na pawang mga residente ng Barangay Vicente, bayan ng Roas, lalawigan ng Oriental Mindoro. Huli, sakto ang pagsasagawa ng illegal na sabong. Yun, o tupada. Yun na. Kung saan, di nila kumpiska sa kanila ang 3, nasa na? Ang 3, sandali lang. 3 buhay na manok, na panabong na manok at pusta na nagkakahalaga ng 2,810 piso. Nasa kustodiya na ng Roas NPS o Roas Municipal Police Station ang mga ito para sa documentation at tamang proseso. Di kakasuhan na itong mga ito. Magkano ba ang bill ng illegal gambling? Parang parang 13, hindi natin malaman, ano? Pero ang ayon sa nakukuha nating detalye, ito ay may multang, kung di ako nagkakamali, 1,500 pesos. At yung makakapagpiyansa naman, ibabalik naman yung pera. Oo, yun ang multa, alam natin multa, 1,500 pesos. Yun, mula pa rin sa tanggapan ni Police Colonel Samuel S. De Lorina, sir. Sir, kailan ba tayo magkakaroon ng panayam? Lagi ko pong inaanong sa programa ko na tayo ay nagkaroon ng huling panayam noong August 28, 2023. Gabi pa yun. Mag-alas 12 ng gabi sa may Barangay Santa Isabel. Lungsod ng Calapan nang magsimula ang checkpoint ng Sangguniang Kabataan o Barangay and Sangguniang Kabataan Election, BSKE. Doon nagsimula. And then after that, di nawala na. Nawala na ang ating kumustahan. Although tayo po ay nakakapag-chat o Viber kay Police Captain Ann Michelle Zelda. Tama ba? Baka Michelle Ann Zelda. Police Captain Ann Michelle Zelda. Ito yung kanilang magaling na Provincial Information Officer ng Ormin people na someday magiging major na. Kasi nung huli natin makausap ito po ay nag-i-schooling. Muli po isang magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng programang mga balita at informasyon. Lagi ko po sinasabi tuwing araw ng Sabado at Miyerkules, 10 to 11 in the morning. Hindi lang po tayo dito napapanood kasi tayo po ay siyempre high-tech, naka-Facebook, online radio. Napapanood din tayo sa iba't ibang dako ng kapuluan. Sa bansang Canada, nandun ang ating
hipag sa bansang Japan, oo. Nandun. Then sa Canada pa kanina, yung ating kamag-anak, oo, na binabati natin lagi sa ating programa, si Ate Ellen Barcelona from Edmonton, Canada. Ba? Malayo ang abot natin. Kaya yung mga nakakapanood po, paki-share naman po ng ating programa. Share naman. At doon lang po tayo humuhugot ng maraming tagapanood, ng madagdagan ng ating views. At pati sa YouTube, mapapanood niyo rin po kami. Paki-search lang po ang MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. At lahat po ng programa namin ay inyong masusubaybayan doon. Yung aming DJ, DJ Honey Babes, si kasamang Ed Mancera, Omar Clerigo, sino pa ba? Si Joey Atwell, may mga programa dito, yun. So, yun lang po ang latest na mapapanood nyo dito. At meron din siyempre ang Balitang Kapitolyo, meron dito. Hindi nga lang natin binabati na sila, binabalita yung kanilang mga development kasi meron silang magagaling na broadcaster, mula sa Provincial Information Office ng Oriental Mindoro, panguna ni Madam Maria P. Aquilisan de Leon. At siyempre, ang City Government of Calapan, meron silang sariling tagapaghatid ng balita. Dito rin yun, napapanood sa ibang FM station, sa katawan ni kasamang Jonard Acapulco. Yan ang mga magagaling na mga commentator, broadcaster ng lungsod ng Calapan at ng Provincial Information Office. So dito, yung mga ibang balita ay yun ang inyong mapapanood. Kasi uso na nga po ang ating Facebook page, yung Balitang Victoria ni Mayor Lito Malabanan. May sarili-sariling posting yan eh. Binabati natin ng isang maligayang panonood, si Mayor Lito Malabanan ng Bayan ng Victoria. Magtatapos na ang kanyang termino bilang mayor. So anong plano mo, sir? Sa gwapo mong yan, ay talaga namang, pag nakita nyo sa personal si Mayor Lito Malabanan, ay nako, ang kulay niya parang Kastila. Namumula-mula, nagro-rosas-rosas ang kulay. Siguro naliligo ito ng gatas. At syempre, sariling maligayang panonood sa ating magandang mayor, magandang bayan, magandang buhay, ang mayor ng Pola, Mayor Jennifer Mindanao Cruz. Kompleto, no? Mas kilala na sa pangalang Ina Alegre. Yan, ang magandang mayor na mahilig din sa TikTok. Yung mga post-post niya, ang daming nagiging followers, mga views. Tayo, isa sa mga followers, si Mayor Ina Alegre ng Bayan ng Pola. Ang Bayan ng Pola na bagamat kulang sa espasyo ang city, ang bayan, ang pamilihang bayan ay may mga portion na kabundukan, mabundok na barangay, ay ito ay patuloy na pinapaganda at pinapaunlad ni Mayor Ina Alegre, Mayor Jennifer Mindanao Cruz. Good morning, ma'am! Sabi nga, nung siya minsan natin nakakapanayam, ano kaya itong madam na ito? May lumaban pa kasi meron pa siyang isang termino. Yung dating mayor dyan na si Alex Marasigan Aranas ay naging parang kumampi na sa kanya. Kasi nung makapanayam natin dati nating makapanayam si Mayor Alex Aranas ay ang nasambit niya ay siya ay tutulong kay Mayor Ina Alegre para po sa pagpapaunlad. Although naunlad naman ang bayan ng Pola, siyempre kailangan pa rin ng mga partner in development. Kailangan yan. Hindi pwedeng mag-isa lang tayo. Kahit sa mandako ng kapuluan, kailangan natin ng kapartner sa buhay. Kapartner sa negosyo, basta in good partner, in good faith ang kailangan natin. Habang tayo nag-i-scan, siyempre maghanap din tayo ng word from God. Mas maganda yung bago tayo mag-start ng programa, mananalangin. Then after, pag malapit na matapos ang programa, ay di tayo ay magbabasa ng word of God. Meron nga dito.
Eto, may nakita na tayo mula sa ating kapatid na si Brother Nelson Badon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng mga Word of God mula sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 26. Ito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Aba, maganda yun, ano? Ulitin natin, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. So, ngayong taong 2024, so dapat tayo ay maging, pusong masunurin. Ano? Ibig sabihin ay kung ano ang nararapat, ang karapat-dapat, at ang tama, yun ang ating gawin. Yun ang ating sundin. Oo. Para tayo ay hindi makasakit ng kapwa o tayo hindi masaktan sa ating damdamin. So, kailangan nating sumunod na naayon sa tama. Yung tama lang. Huwag yung mali. Pag susunod ka sa mali, di patay tayo dyan. Panibagong dagok, panibagong problema, panibagong dagok ng buhay. So, doon lang tayo sa pusong masunurin. Yung mga tao dyan na hanggang sa ngayon ay nagtatanim pa rin ng puot at galit sa ating kapwa, baka pwedeng alisin na. Kung di man maalis, edi bawasan. Bawasan yung puot at galit. Siyempre, hindi naman pwedeng, sabi nga, umutang ka rin sa akin, tao nga rin ng malaki. Alam nga, patawarin ko agad. Ano yung babayaran agad ni Lord? Siyempre, dapat may kaunting, kung sa Diyos, pinatawad na natin sa Panginoon, pero meron kasi tayong batas na dapat sundin. O, sabi natin sa mga magkakapatid, o kami, 11 kami magkakapatid, pero merong isang kapatid yan na talagang nagiging tuso. Tuso sa larangan ng pera. O pag pera na yan. Ako, talaga naman, kukomisyonan ka na, peperahan ka pa, ikapatid mo na. Anong sama? Ano? Ay, yung kapatid mo, alam mo yung kapatid mo, professional yun, nakapagtapos, nag-retired. Ay, pera pa rin lang ang laman ng puso eh. Pera pa rin ang laman ng utak. Kahit masagasaan ng mga kapatid. Basta siya, magkakamal-kamal siya ng maraming pera. Nako, sabi nga, money makes the world go round. Pero, dapat sa tamang paraan. Sa tamang paraan, kinukuha yung pera, pinagkikitaan yung pera. Hindi yung pera ng iba, pera ng kapatid mo ay iiyuhin mo na, kakamkamin mo na. Abay, masama yan. Masama yan, kapatid. Dapat yung para kay Pedro, ibigay mo para kay Pedro. Yung para kay Juan, ibigay mo para kay Juan. Hindi lahat ng pera na dadaan sa'yo na ibibigay mo sa kapatid mo, kukomisyonan mo pa, kakatkungan pa ba eh? Abay ko naman, wag naman ganyan. Baka yumaman ka sa puro katkong. Hindi ka tatanggapin sa langit. Nako, masama yung ganyan, yung puro katkong. Puro pangungupit. Talo mo pang yung nangungutong. Sus ko po. Yung tama lang, yung pares lang, dapat ipares natin yung para sa atin. Sa bagay, ang tao po, pag pera talaga, ay wala na. Hindi ka na nakikilala. Oo, yung iba nga, nagkakasakitan ng stiff neck. Oo, hindi na marunong lumingon. Pag tatawagin mo, parang hirap lumingon ng parang hirap igalaw ng leeg, ng batok. Oo, ganun. Oo, kita nyo? Yung ganun, Sus ko po. Mahirap yun. Dapat magbago-bago na tayo ngayon. January 2024, kailangan natin ng bagong buhay, bagong puso. Oh. Talagang pagpera na nga pinag-usapan, wala. Nalilimutan ang samahan. Nalilimutan kung ikay kapatid. Nako, kawawa naman. Huwag tayong magpapakasilaw sa pera. Pero lahat naman tayo ay nangangailangan ng pera. Oo, lahat. Lahat po ng isinilang, lahat ng tao nangangailangan ng pera. Dapat sa tamang paraan. Nako, yan ang mahirap sa ating mga Pinoy. Nako. Ano ba yan? Ba tayo alas 11:01 na ng umaga. Alas 11:02 na ng umaga. Oh. Maya may magpapaalam na tayo sa ating programa at kaunting extend lang po. Hindi talaga mawala sa isipin kang yung pera. Oo.
Kahit ako nangangailangan ako ng pera, pero yung perang dapat ay para sa iba ay ibigay mo. Huwag mong susuluhin. Nako, baka kay... Totoo ba yung karma, mga ka-MIB? Di ba may sinasabing karma, no? Karmahin ka na, mama. Totoo ba yun? Kung totoo man yun, eh. Sana ito'y tumatama o matagal tamaan ng karma, no? Eh di, sabi nga, hintayin din natin. Oo. Hindi natin mayayalis na tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa, sa ating kapatid. Nako, pag masama kasi ang ginagawa sa idi, pwede maipanalangin na sana siya ay mabiyayaan. Yun ang problema nga, pag nabiyayaan pa, hindi ka na makikilala. Sus ko po, may mga taong ganun. Oo, pagyaman, wala. Sino ba ikaw? Sino ka balino? Nako. Pero kami naman po kahit papaano, kahit may kaunting pera, ay hindi nakakalimot sa mga taong pinanggalingan, sa mga kaibigan. Ganun pa rin ang ating treatment. Wala hong nabago. Kung sino ako, yun pa rin. Oo, yumaman man ako, yun pa rin. Oo, si Lino pa rin. Walang iba. Walang mababago. Ganun pa rin. Ganun na dapat. Okay, sige na nga po. Tayo po yung magpapaalam na sa ating programa. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon. Dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Tuwing araw ng Sabado at Miyerkules, 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang araw at mabuhay tayong lahat.